Hey guys, I'm cooking chicken pastil alamig. So, ayun lang, kailangan magigisa lang ng bawang at sibuyas. So, lutuin lang na maigi ang bawat ng sibuyas. And then, after that, ilalagay na natin ang ating hinimay-himay na chicken breast. Ayan. Ayan. So, pwede tayo magdagdag ng extra oil kasi mas maganda dyan yung maraming oil talaga. So, tansya. Ayan. So, syempre, ilalagay na natin yung mga secret natin na pampalasa. Ayan. Simple lang naman magluto as long as alam mo yung basic ng pagigisa, diba? Saka dapat lagi may kasama pagmamahal. Saka yung laging mo isipin kung mapapasaya mo ba sila, masasarapan ba sila sa niluto mo. Yan. Saka ang pagluluto, hindi dapat yan minamadali. Dapat naglalaan ka talaga ng oras para maging masarap talaga yung niluluto mo. Ayan. So, pag nailagay mo na lahat ng mga pampalasa mo, dapat haluin mo ito maigi, diba? Para maging pantay yung lasa, hindi yung nasa kabilang side lamang. Ayan. Saka dapat, hindi masyadong malakas yung apoy mo kasi masusunog yung niluluto mo. Ayan. So, pag medyo tuyo na siya, pwede na natin lagyan ng pinagpakuluan natin ng chicken breast kanina. So, hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 5 to 7 minutes. Pwede natin siyang takpan para talagang maluto siya maigi. Ayan. So, pagka medyo tuyo-tuyo na siya ulit ng konti, saka ko siya nilalagyan ng suka. So, yun, kailangan din ng suka kasi ito yung nagpapapreserve dun sa pastil natin, diba? So, para hindi siya madaling mapanis, diba? So, huwag mo siyang haluin. Takpan lang. So, yan lang natin siya kumulo, diba? Hanggang sa maluto ang suka. So, kapag luto na yung suka natin, ayan. So, maglalagay na tayo ng butter. Kahit anong butter, pwede yan. So, ito kasi nagpapadagdag ng aroma dito sa ating chicken pastil. Ayan. So, haluin maigi para bumalanse yung butter. Saka dapat, di ba, sabi ko nga, pagka nagluluto ka, dapat laging may kasamang pagmamahal. Ayan. So, kung mahilig kayo sa maanghang na pagkain, pwede kayo maglagay ng sili. Pero kasi ako hindi masyado, so, konti lang. Kaya, ang gusto ko kasi sa chicken pastil, yung medyo crunchy siya. Kaya medyo nilakasan ko na yung apoy dito para ma-toast siya ng konti. Ayan. So, nilagyan ko siya ng daong ng laurel, pampadagdag kasi yan ng aroma sa aking chicken pastil. So, halo-halo lang. Tapos, malakas na yung apoy ko dyan. Pero, dapat aabatan mo ha. Hindi mo iiwanan kasi baka mamaya, instead na yung tamang crunchy lang, naging sunog na yung chicken pastil mo. So, ayan. So, medyo pasado na sa akin yung pagka-crunchy ng aking chicken pastil. So, I think pasado na rito sa family ko. Pang finale, gagarnish ko lang siya ng dahon ng sibuyas para mas maganda naman yung itsura niya, diba? So, happy eating! So, this is my version of chicken pastil alamig. Happy eating! Thank you!